Bagyong Basyang naglandfall na sa Mindanao. Posibleng nasa baybayin na ng Surigao del Sur. Patuloy na malalakas na hangin at ulan at storm surge ang nararanasan sa kasalukuyan. 16 na probinsya ang apektado dulot ng Bagyong Basyang. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, February 6 na po tayo. Narito na ang update tungkol sa Bagyong Basyang. Mga kababayan, batay sa galaw ng Bagyong Basyang ng 15 km per hour pakanluran, hilagang kanluran, tinatayang ang sentro ng Tropical Storm Basyang ay malapit o posibleng nasa baybayin na po ng Surigao del Sur. Tinatayang nasa paligid na ito ng Hinatuan, Bislig Coastal Area. Ibig sabihin, malapit na o kasalukuyang naglalandfall na ang bagyo sa silangan bahagi ng Mindanao. Sa ganitong sitwasyon, ang mga bayan sa silangang baybayin ng Surigao del Sur ay maaari nang makakaranas ng pinakamalalakas na hangin at ulan sa mga oras na ito. Lumakas ng bahagya ang Bagyong Basyang. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na 75 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Ang central pressure nito ay nasa 998 HPA. Nananatiling tropical storm ang Bagyong Basyang habang papasok sa lupa o binabagtas o binabaybay ang kalupaan ng Mindanao. Patuloy ang pagkilos ng Bagyong Basyang sa direksyon ng west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Ibig sabihin po mga kababayan, bahagyang bumagal ang bagyo, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang galaw nito papasok ng Mindanao. Ang dala ng lawak ng hangin ng Bagyong Basyang ay malakas hanggang malabagyong hangin na umaabot hanggang 380 kilometro mula sa sentro. Ibig sabihin kahit malayo sa sentro, mararamdaman pa rin ang malalakas na hangin sa malawak na bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ay nakataas na sa 16 na probinsya na mayroong gale force wind sa loob ng 24 oras at may taglay na hangin na umaabot mula 62 to 88 km per hour na mayroong epekto na minor hanggang moderate damage sa mga dadaanan nitong bayan. Simulan natin dito sa Visayas, southern portion of southern Leyte, Bohol, southern portion of Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion of Negros Occidental, southern portion of Dinagat Island, Surigao del Norte including Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion of Davao Oriental. Kasama dyan ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion of Bukidnon, northeastern portion of Lanao del Norte, northeastern portion of Misamis Occidental at Camiguin. Habang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman na mayroong strong wind mula 39 to 61 km per hour na mayroong minimal to minor threat to life and property. Dito sa lugar ng southern portion of Oriental Mindoro, signal number 1 po tayo dyan, southern portion of Occidental Mindoro, Romblon, northern Palawan including Calamian, Cuyo, Cagayancillo Island, the southern portion of Masbate, southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, Biliran, Leyte, rest of southern Leyte, rest of Bohol, rest of Cebu, rest of Negros Occidental, Guimaras at Iloilo. Kasama din po dito sa signal number 1 ang Capiz, Aklan, Antique, rest of Dinagat Island, northern and central portion of Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion of Davao del Sur, rest of Bukidnon, northern portion of Cotabato, Lanao del Sur, northern portion of Maguindanao del Norte, the northern portion of Maguindanao del Sur, rest of Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental. Signal number 1 din po dito sa may bandang eastern at central portion of Zamboanga del Norte, northern at central portion of Zamboanga del Sur, at northern portion of Zamboanga, Sibugay. Ngayong araw makakaranas ang strong to gale force gust over Batanes, northern Cagayan, including Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, and most of Mindanao. Mga kababayan, dahil sa lawak na dala ng kaulapan ng Bagyong Basyang, patuloy pa rin makakaapekto o maaapektuhan ang ilang bahagi ng
Central Luzon, partikular sa Southern Luzon. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang malalakas na hangin na maaring magdulot ng pagkasira ng bubong, pagbagsak ng puno at posibleng pagkawala ng kuryente. Kahit signal number 1 lamang, maaari pa rin makaranas ng pagputol ng sanga ng puno, pagkasira ng magagaan na bubong at pansamantalang brownout. Mga kababayan, dahil sa bagyong Basyang, inaasahan ng malalakas hanggang matinding pag-uulan dito sa lugar ng Caraga Region, Northern at Eastern Mindanao, kasama dyan ang Central at Eastern Visayas. Ang susunod na apektadong lugar ay sa Western Visayas, kasamang Palawan, Southern Luzon, at posibleng epekto nito ay ang flash flood, landslide at pag-apaw ng mga ilog. Mas mataas ang panganib sa mga lugar na matagal nang umulan o nasa bulubunduking bahagi ng lugar. Mga kababayan, kahapon tuloy-tuloy ang pag-ulan, partikular dito sa may bandang Mindanao at Visayas. Kaya naman pinapaalalahanan natin ang mga kababayan dyan na posibleng makakaranas ng flash flood at landslide at pag-apaw ng ilog. Kaya patuloy po tayong mag-ingat at mag-antabay sa bawat oras. Bukod sa bagyo, pinapalakas naman ng northeast monsoon o hanging amihan na ngayon ay partikular na apektado ang lugar ng Batanes at Babuyan Island, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas at karamihan ng Mindanao. Bukas naman, araw ng Sabado, February 7, halos buong Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga del Norte. Patuloy na mararanasan ang malalakas na hangin dulot ng hanging amihan na may kasamang pag-ulan. Kaya kahit sa mga lugar na malayo sa bagyo, mararamdaman pa rin ang malalakas na bugso ng hangin. May minimal hanggang moderate storm surge risk na aabot hanggang 2 metro ang taas ng tubig. Apektado ang mga lugar dito sa Mindoro Provinces, Romblon, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Cebu, Bohol, Leyte at Southern Leyte, kasama ang Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Oriental. Ang storm surge ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa baybayin. Kahit walang malakas na ulan, mararanasan ang biglang pagtaas ng tubig. At para sa kondisyon ng karagatan, very rough seas na may alon mula 5.5 metro ang taas sa lugar ng Surigao del Sur. 5 metro naman ang taas ng alon maaring maranasan sa Surigao del Norte kasama ang Siargao at Dinagat. Lahat ng sasakyang dagat ay pinapayuhang manatili na lamang sa pantalan upang wag nang mapahamak. Rough seas naman sa bandang Bicol Region, Eastern Visayas, Davao Coastal Waters at Western Visayas. Pinagbabawal ang maliliit na bangka maging ang mga dimotor na bangka. Mga kababayan, para sa ating track forecast ng bagyong Basyang sa mga susunod na galaw nito, naglandfall na nga ito dito sa Surigao del Sur ngayong araw at tatawid ito sa bandang Agusan Provinces, Bukidnon area at lalabas ito sa bandang Bohol Sea ngayong araw at posibleng tumama o dumaan malapit sa Siquijor, Southern Negros Oriental at lalabas ito sa Sulu Sea bukas araw ng Sabado at tatawid sa Northern Palawan at hihina na ito bilang isang tropical depression sa darating na bukas araw ng Sabado at magiging low pressure area naman o LPA sa darating na linggo. Mga kababayan, kahit humina ang bagyo, ang ulan at pagbaha ang pangunahing banta pa rin sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa galaw ng bagyo. Mga kababayan, heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Visayas habang patuloy ang epekto ng bagyong Basyang. Orange warning, matinding pag-ulan, malaki ang posibilidad ng pagbaha at landslide. Narito ang mga apektadong lugar ng orange warning sa Cebu, Alcantara, Alcoy, Alegria, Aloginsan, Argao, Asturias, Badian, Balamban, Barili, Bulhon, City of Carcar, Carmen, Catmon, Cebu City, Compostela, Consolacion, Cordova, Dalaguete, Danau City, Dumanhog, Ginatilan, Lapu-Lapu City, Liloan, Malabuyok, Mandawi City, Minglanilla, Mualboal, City of Naga, Uslob, Pinamungahan, Ronda, Sabuan, San Fernando, Santander, Sibunga, Sugod, City of Talisay, Toledo City, Tuburan. Iba pang lugar sa orange warning sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental. With associated hazard, flooding is threatening
sa mabababang lugar at landslide ay posibleng mangyari sa mga bulubunduking lugar. Kapag orange warning, nangangahulugan na ito'y tuloy-tuloy at malalakas ang pag-ulan at ang mga ilog at estero ay maaring mabilis na umapaw. Yellow warning naman na may katamtaman hanggang malakas na ulan at posibleng pagbaha at landslide. Mga apektadong lugar sa Southern Leyte, Negros Occidental, Eastern Samar, Biliran, Guimaras, bahagi ng Cebu, Bantayan City o Bugo, Bourbon, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Pilar, Puro, San Francisco, San Remigio, Santa Fe, Tabugon, Tabuelan, Tudela. Associated hazard flooding is possible na mababang lugar at landslide sa mga bulubunduking bahagi. Sa yellow warning areas, hindi pa kritikal ang sitwasyon pero kailangan ng magbantay lalo na kung patuloy ang tuloy-tuloy na ulan sa mga lugar na yan. Mga lugar naman na mayroong kasalukuyang ulan, na mayroong light to moderate rain at mayroong minsan heavy rain sa lugar ng Antique, Valderrama, Patnongon, Bilison, San Jose, Bugasong, Lawaan, Barbasa, Dibiao, Kulasi, Sibaste, Pandan, Libertad at Kaluya. Sa Aklan, buong lalawigan, inaasahang tatagal ang ulan sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Mga lugar na kasalukuyang nakakaranas ng ulan dito sa may San Remigio, Sibalom, Hapnik, Tobias, Pornier at Anianyay, San Antique, Samar, Iloilo, Capiz. Maaring tumagal ang ulan sa mga lugar na ito sa loob ng 2 hanggang 3 oras at posibleng makaapekto sa mga kalapit na lugar. At para sa buod ng ating balita, Bagyong Basyang nasa baybayin na ng Surigao del Sur. Ang hangin ay umaabot sa 380 kilometers mula sa sentro nito. Signal number 2 sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Storm surge hanggang 2 metro ang posibleng maranasan sa ilang lugar. Tatawid sa Mindanao, sa Visayas at Palawan bago humina ang Bagyong Basyang. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Malalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Mga kababayan, sa gitna ng unos at pangamba, ang presensya ng Diyos ang ating lakas at kapayapaan. Hindi man natin kontrolado ang bagyo, may katiyakang hindi tayo nag-iisa. Patuloy po tayong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi binibigo ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. At yan po ang ating update sa panahon tungkol sa Bagyong Basyang. Patuloy po tayong maging alerto, magmatsyag sa ating paligid. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.